So yo, what's up mga pre? Itong video na to is wala lang, nagbabasketball lang ako. So itong video na to is nagpapapawis ako, nagpapakondisyon ako habang nag-aantay ako ng aking joining date. So yung aking joining date is wala pa. So nag-aantay ako. I'm almost nasa 3 months and a half na ako dito sa Pilipinas at ayun, wala akong income. So nag-aantay kasi ako ng joining date ko. Expected ko kasi mostly mga 1.5 month makakasampa na ako, but I don't know to my company na medyo matagal sila magbigay ngayon ng joining date. So itong video nga pala na to is bibigyan ko kayo ng konting tips para matuto kayo once na kayo ay isang seafarer. So magkaroon kayo ng hindi mamatay yung inyong income once na nagbabakasyon kayo dito sa Pilipinas. So ako kasi patay yung income ko kasi wala naman akong businesses or trainings or na-apply ang trabaho. So nag-aantay lang talaga ako ng aking joining date. So bibigyan ko kayo ng tips. Based din to kasi sa mga kakilala ko at mga friends ko na ayun yung ginagawa nila habang nakabakasyon sila. So unang-unang tips na may bibigay ko sa inyo is invest your money or yung extra money nyo for education. So bakit? So bibigyan ko kayo ng example. So mostly mga ginagawa to ng mga seafarers natin sa mga cargo, tanker, yung mga may mga advanced education about trainings sa as a seafarer, yung mga SOLAS. Ayun. So pwede kayo kasing magturo by that time once na nag-invest kayo ng education for yourself at makakuha kayo ng certification. Pwede kasi kayo magturo sa mga trainings center natin dito sa Pilipinas. At ayun, hindi man ganoon kalaki yung sinasahod nyo or matapatan nila yung sahod ng isang seafarer sa barko, is at least tuloy-tuloy yung income nyo. At least medyo may peace of mind kayo para makuha nyo yung magkaroon kayo ng income, extra income din in case na habang nag-aantay kayo ng bakasyon. At ang kinagandahan nito, kung magkaroon naman ng problema or magkasakit, is mabibigyan nyo yung time yung sarili nyo kasi nga meron kayong job dito sa Pilipinas na kahit pa paano is pinagkakakitaan talaga kayo. Yung training na tinuturuan nyo, mga trainings. So yun yung una kong naisip. Ito kasi medyo risky din tong pangalawa ko naisip is yung mga businesses. So medyo risky to. So maglalabas din kayo ng pera. But I guarantee you na proven and tested na rin naman. Marami din gumagawa na ito. So second is business. So kung marunong ka magluto, marunong ka mag-prepare ng mga pagkain, meriendas, ganun, at maganda yung mga pwesto nyo, mga matatao, or marunong kayo sa mga marketing sa social media, is maganda rin tong ganitong business. Yung mga foods, lunch, etc., merienda, mga ganun. So ang third ko naman is kung meron kayong social media, kung magaling kayo dito, maalam kayo, or marami kayong mga subscribers, marami kayong kilala, marami kayong followers, lalo na sa TikTok, isa pang mga nakikitang mga malaki kumita. So mas masipag ka at ma-post ka palagi is yung affiliate marketing. So nag-affiliate marketing sila. So maabot sila ng mga around 20,000 above. Minsan nga 6 digits pa yung kinikita eh. So kung masipag ka talaga, yun yung mga isa ko naisip. So bakit ko nga pala hindi ginagawa yung mga ganito? So actually gusto ko kasi sa sarili ko is clear yung mind ko
once na sumampa ako. Gusto ko kasi ni-spend ko lang yung time ko for my family, ni-spend ko lang yung time ko sa sarili ko, mapa-foundation ko yung katawan ko. So, disregard ko muna yung pera kasi maswerte naman ako kasi may trabaho naman yung misis ko. Yun naman yung isa sa mga kinagandahan. But, yun na nga, in the end, medyo lumalaki din yung expenses kaya ayun. So, kailangan ko din talagang kumilos by myself. Ito na lang talaga yung inaasahan ko, yung once na makasampa ako. So, yun. Ito rin kasi yung kailangan natin sa mga seafarer. Yung makapag-ipon ng malaking savings. Doon kasi magbe-base yung bakasyon mo. Kung gaano ka lang yung savings mo, gano'n ka din katagal magbabakasyon. Depende na lang talaga sa diskarte mo kung kailan ka sasampa or kung mayroon ka mga negosyo or yan, yung mga investments sa education at magtuturo ka ng mga trainings. So, ganun. So, actually, kaya hindi ko rin talaga ginagawa yung mga pinagsasabi ko kasi nga I want to clear my mind kasi marami ding information kaming tinatrabaho, lalo na nasa inventory ako sa barko. Kaya gusto ko lang kondisyon yung katawan ko, gusto ko na-spend ko yung time ko sa family ko, and yun, masaya na ako nun. And then after that, alam ko naman makakabawi din ako once na makabalik ako ng barko. So, swertihan lang din talaga kapag si partner is may trabaho. So, ganun. So, yun yung mga naisip ko. First is education. Invest to your education. Second is invest yourself for business. On third is invest yourself for magte-training ka or invest yourself yung time mo, invest mo sa mga social media kung paano ito mag-work. So, ganun. Kasi sobrang demand din talaga na yung social media as well. Kitang-kita nyo naman, sobrang boom na boom yung mga content creator natin dito sa Pilipinas. So, depende na lang kung ano yung mga niche mo, ganun. Depende na lang din kung gaano ka katagal magpo-post ng mga social media mo. So, yan yung tatlo kong naiisip for me. Or, pwede ka rin mag-offer ng mga professional. Pwede ka mag-offer ng mga kung ano yung meron kang alam or yung kung saan ka magaling. For example, sa mga engineerings, ganyan, sa mga technicals. So, pwede ka mag-offer ng mga turo, mga basic turo. So, ganon. Tapos, babayaran ka nila at least basics, mga ganon. Yun lang naman. Sinishare ko lang yung sitwasyon na ganito. Kasi once na naging seafarer kayo, kailangan nyo talaga mag-invest. Kasi nga, hindi naman tayo palaging may trabaho. So, 6 months, 7 months, 8 months. Yun, sige, pagpalagay natin ganun yung trabaho natin. Pero pagdating na ng bakasyon, 1 month, 2 months, 3 months, lalo na sa kumpanya ko ngayon, nagkakaproblema kasi tagal nila magbigay ng joining date. So, ayun, walang income. Kaya, gusto ko lang ito i-share for awareness na rin para sa mga seafarer. So, ganun. Kasi expected ko talaga 1.5 months lang ako is makakasampa na ako. But in the end, ganito, mag-performance na. So, pasensya nyo na. Excuse me. So, next natin is regarding dun sa mga nagtatanong din nga pala sa comment kung ano yung mga job interview. So, aralin nyo lang is yung job description ng kung ano yung na-applyan nyo. Like sa akin, storekeeper, yung mga inventory.
aralin nyo lang yung mga job description yon, and share nyo na din yung mga experiences nyo, kasi syempre kailangan may experience din kayo sa pag-inventory. So kailangan i-add nyo din, bukod sa job description, i-add nyo din yung mga experiences nyo para at least makatotohanan talaga, and yung na-share nyo, kasi yun talaga yung gusto ng mga principal yung mga nag-i-interview yung good to be true ka sa sarili mo, good to be true na sinasabi mo is totoo. As long as barok ka mag-English, yung importante is maayos mong masasabi yung mga gusto mong sabihin with your experience, with your knowledge. Yun yung mga gusto nila, hindi yung under the script. So ini-script mo. Pwede ka naman gumawa ng script, di ko naman sinasabing hindi, kasi when you have a script is pwede mo siyang basa-basahin, and then kakaroon ka ng konting knowledge about that sa mga sa mga interview sa inyo. So ganun. So and then after that, mga tanong naman kung ano yung kung okay ba yung barko, kung okay ba yung trabaho. For me, lahat naman ng trabaho is mahirap. Siyempre, wala naman talagang madaling trabaho. Depende na lang talaga sa iyan kung paano mo siya pakikitunguhan, kung paano mo makisama sa mga tao, sa mga boss mo. At depende na lang din yan sa iyo kung paano mo i-handle yung pressure, yung stress, yung pagod sa barko sa loob ng 8 buwan mong kontrata. So yun, ganun kahirap. Walang day off, 11 hours ka nagtatrabaho, minsan more than pa, lalo na pag may loading kayo. So loading is nagpapasok kayo ng mga item o yung mga order nyo sa puerto, from puerto, papasok yun sa inyo kasi maglalayag kayo ng within 7 days. So kailangan yung stock nyo is well maintained, kasyang-kasya sa 7 days yung cruise, at kailangan monitored siya, hindi expired, at full of inventory.